Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Huli ang isang babae sa Valenzuela na umano'y utak sa pagpapapatay sa kanyang dayuhang mister noong 2023. Ang nagturo sa kanya mismong ang dalawa niyang kasabwat. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tikom ang bibig at hindi na pumalag sa pulisya ang 39 anyos na babaeng ito nang arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest sa Valenzuela. Siya ang itinuturong utak umano sa pagpaslang sa sariling asawa niya na isang Pakistani resort owner sa Dinalupian, Bataan. Ayon sa pulisya, May 2023 nangyari ang krimen. Merong dalawang lalaki na nagpanggap na nag-inquire or magiging customer nila doon sa resort at humihingi ng assistance. Habang ina-assist niya nga itong dalawang customer, doon nga siya pinagbabarel. Ang dalawang kasabwat din daw ang nagturo sa babae na siyang nag-utos umano sa pagpatay. Inaalam pa ng mga otoridad ang posibleng motibo sa krimen. Sinubukan naming kunin ang panig ng akusado pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Non-bailable ang kasong murder na kinahaharap niya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos mahulog na sa ilog ang isang bahay sa San Miguel, Catanduanes dahil sa pagguho ng lupa. Kakaunti na lamang at tuluyan ng babagsak ang bahay na yan sa ilog matapos umapaw ang tubig at kainin ang lupa sa ilalim ng kalsada sa kasagsagan ng bagyong Pepito. Mabuti na lang at nakaalis agad ang mga nakatira roon kaya walang nasaktan. Matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyo sa iba pang bahay roon. May isa pang bahay na tila tinangay na ang malaking bahagi nito at humarang sa kalsada. Patuloy ngayon ang mga residente sa pagkukumpuni ng kani-kanilang bahay. 7 magkakaanak sa Ambagyo, Nueva Vizcaya ang nasawi sa landslide na dulot ng bagyong Pepito. Karamihan po sa kanila ay mga menor de edad. Ayon sa Nueva Vizcaya PDRRMO, magkakasama ang mga biktima sa loob ng isang bahay nang matabunan ito ng gumuhong lupa. Hindi na raw nailikas ang mga biktima dahil biglang bumuhos ang ulan at malambot na ang lupa. Bibigyan daw ng tulong ang pamilya ng mga nasawi. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan po sa malaking bahagi ng bansa matapos lumabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito. Gayunman, asahan pa rin daw ang mga panandaliang ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather sa mga susunod na oras, uulanin ang extreme northern Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, umiiral po ngayon sa Batanes ang northeasterly surface wind flow. Shear line sa Babuyan Islands habang easterly sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ang northeasterly ay matuturing na hilaw na hanging amihan habang ang shear line ay ang pagsasalubong ng malamig na northeasterly at mainit na easterlies. Wala nang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Dahil po sa northeasterly, maalon at delikado pa rin pong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa northern coast ng Ilocos Norte at mga baybayin ng Batanes at Babuyan Islands. Sa nakalipas na 24 oras, 3 dam pa rin ang nagpapakawala ng tubig. 6 na gates ng Binga Reservoir sa Benguet ang nakabukas para sa pagpapalabas ng tubig. 5 gates naman sa Ambuklao habang 4 sa Magat Reservoir sa Isabela. Pinapaalalahanan po ng Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na iwasan muna ang magarbong pagdiriwang ng Pasko. Pakikiisa raw ito sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, alinsunod na rin po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hinimok nilang i-donate na lamang ng mga ahensya ang sobrang perang unang inilaan para sa selebrasyon. Titiyakin daw ng pamahalaan na mararamdaman pa rin naman ng mga apektadong residente ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods, pagsasaayos ng mga napinsalang gusali at iba pang klase ng tulong.
Maagang pamasko naman para sa mga balikbayang taga Cavite. May diretso ng biyahe ng bus mula po Ninoy Aquino International Airport papuntang Imus, Cavite. Sa pamasahing 300 piso, mas mabilis at komportable na ang biyahe. May 50% discount pa para sa overseas Filipino workers at empleyado ng NAIA. Ayon sa operator ng airport bus, dagdag na safety feature nito ang pag-monitor online kung nasaan na ang bus. Wagi ang Filipino-American speed skater na si Peter Grosclose sa International Skating Union Junior World Cup 2 sa Bormio, Italy. Bronze medal ang nakuha ni Peter sa men's 500-meter short track speed skating event. Nakalaban niya ang halos 50 global skaters. Yan ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa isang International Skating Union World Cup event. Congratulations and good job, Peter! Umabot na sa halos 470 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil po sa hagupit ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito. Batay po sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, karamihan sa nasira ng bagyo ang mga kalsada sa iba't ibang lugar sa bansa. Mahigit 8 milyong piso naman ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura. Halos 2 milyong residente at halos 500,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Mahigit 700,000 residente naman mula sa 7 rehiyon ang pinalikas. Sa ngayon po, may 7 nang napaulat na nasawi at 2 nawawala. Kinukumpirma pa ang bilang na yan ng NDRRMC, habang 23 naman ang kumpirmadong sugatan. Libo-libong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa 3 suspect sa Cainta, Rizal. Ang 2 po sa kanila aminadong nagbebenta ng droga, habang ang isa nagde-deliver lamang daw. Balitang hatid ni EJ Gomez. Arestado ang 2 lalaki at 1 babae sa buy-bust operation ng Cainta Police sa Barangay San Isidro pasado 1:00 ng hapon noong Sabado. Sila ay sina alias Pogi, alias Riza at alias Rizal. Ayon sa pulisya, nakipaghabulan pang isa sa mga sospek na itinuturing na leader ng grupo matapos ang buy-bust operation. Habang yung dalawa ay naaresto na, si Pogi ay tumakbo, hinabol siya ng ating mga operatiba na umabot doon sa may Marikina, Marcos Highway. Nung si alias Pogi ay nire-revealed ng mga arrested namin na illegal drug personalities sa area ng Balante. Siya ang laging bukang bibig na malaking tulak. Nasabat sa 3 sospek ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 25 grams at nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Na-recover din ang hindi lisensyadong 9mm pistol at 4 na bala nito. Base sa investigasyon, sa Taguig, Pasig at Muntinlupa raw nang gagaling ang supply ng droga ng 3 sospek na kanilang ibinebenta sa Taytay, Antipolo, Pasig at Marikina. Ang style ng pagbebenta nila is online, through chat, text, and then magtatagpo, may meet up, magmi-meet up siya sa isang lugar, doon ang mag-aabutan, kaliwaan. Aminado ang mga sospek sa krimen. Totoo po yung nahuli po sa amin. Nagawa lang po yun, dala lang po sa kahirapan. Dala po ng kahirapan din po, may binubuhay po 2 bata. Sabi naman ng isa pa, taga-deliver lang siya. Hindi po naghahatid na po ako. Pagka kunwari may magpapatid, ako magdadala lang po. Tapos sa akin na po babayaran. Dati nang nakulong ang 3 sospek dahil din sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nakadetain sa custodial facility ng Cainta Municipal Police Station ang 3 na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. At makakasama pa rin po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nauwi sa pamamarilang pagtatalo ng magkapit-bahay sa Jaén, Nueva Ecija. Habang arestado naman ang 2 miyembro umano ng basag kotse na nambiktima sa General Trias, Cavite. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV.
Hinarang ng mga operatiba ang motorsiklong iyan sa Tondo, Maynila. Ang rider nito, miyembro umano ng basag kotse na nambiktima sa General Trias, Cavite. Nahuli naman sa isang hotel sa Quiapo sa Maynila pa rin ang kasabwat niya. Ayon sa mga otoridad, nakuha ng mga sospek ang 2 bag na may lamang ilang gadget at cash na mahigit 100,000 piso mula sa isang kotse roon. Nahaharap ang mga sospek sa karampatang reklamo. Wala silang pahayag. Sugatan ang isang mag-anak sa HN Nueva Ecija matapos barilin ng kanilang kapitbahay. Ayon sa investigasyon, nagtalo ang mga biktima at sospek dahil umano sa pag-aalaga ng pugo at pagputol ng puno ng sospek. Habang nagtatalo, bigla na lang daw bumunot ng baril ang sospek at binaril ang mga biktima. Nakatakbo ang padre de pamilya at 2 anak niya sa loob ng kanilang bahay. Isinugod sila sa ospital dahil sa tinamong sugat sa katawan. Nakatakas naman ang sospek pero naaresto ang kapatid niya na tumulong sa kanyang pagtakas. Narecover ng mga otoridad ang van na ginamit ng sospek sa pagtakas. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang pulisya habang patuloy ang investigasyon at pagtugis sa sospek. Wala pang pahayag ang naarestong kapatid ng sospek. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pulis naman na umano'y nag-awol ang hinahanap ng kanyang mga kabaro sa HN Nueva Ecija. Siya ngayon ang sospek sa pagpatay sa isang barangay chairman. Siya kasi ang natukoy na may-ari ng kotseng ginamit ng gunman sa pagtakas matapos barilin si barangay chairman Mark Vic Pascual noong nakaraang linggo. Walang sospek sa bahay pero nakuha roon ang isang baril, granada at isang sachet ng hinihinalang shabu. Susuriin ang mga na-recover na gamit para makumpirma kung may kinalaman iyon sa krimen. Natunto ng kotse sa pamamagitan ng mga CCTV footage. Tinitingnan ng Justice Department kung nilabag ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang batas kaugnay po sa International Humanitarian Law ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla. Balitang hatid ni Salima Refran. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. So nagpa-plan po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor. Kasunod ng mga pag-aming ito sa Quad Committee ng Kamara at base sa iba pang hawak na impormasyon, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inumpisahan na ng Department of Justice ang investigasyon laban mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing. Kakausap ko lang kanina yung head ng task force. Very, very good progress. Malawak anyang sakop ng investigasyon mula sa panahong mayor pa ng Davao si Duterte hanggang sa maging presidente at ipatupad ang kanyang madugong gyera kontra illegal na droga. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. That's what they're using right now. Mga paglabag sa RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Crimes Against Humanity ang tinitignan laban kay Duterte. Katuwang ito ng Crimes Against Humanity na pinahaharap sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, will not overlap. Kasi ano yan even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte. Sabi naman ng kanyang dating presidential legal advisor na si Attorney Salvador Panelo, bakit hindi na lang maghain ng kaso kung mayroong ebidensya? We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account, but we are evaluating everything very well. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Happy Tuesday mga mare at pare! Actress of the Year ng Esquire Philippines, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Si Marian ang kaisa-isang female personality sa siyam na kinilala sa Man at His Best Award 2024. Truly successful ang big screen comeback ni Marian. Mula sa MMFF box office hit na Rewind hanggang sa kanyang Cinemalaya Best Actress winning performance sa Balota. Entertainer of the Year naman ng Esquire Philippines ang SB19. Habang Athlete of the Year, si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Si Direk Joey Reyes naman ang kinilalang Creative of the Year. Deserve nyo yan! Sa mga mamamalengke naman po dyan, maghanda na ng extra budget dahil mahigit doble po ang taas presyo ng ilang gulay. Katulad na lamang sa Blumentritt Market sa Maynila. 180 pesos ang talong, 200 pesos ang kamatis, at 140 pesos po ang repolyo at ampalaya. Nasa 300 pesos naman ang presyo ng bell pepper. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi maibiyahe agad pa Maynila ang gulay dahil sa bagyo. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 150 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng talong sa NCR. 150 hanggang 230 pesos naman ang kamatis at 70 hanggang 140 pesos ang repolyo. Depende pa yan sa klase. Ang ampalaya nasa 110 hanggang 200 pesos per kilo, habang 230 hanggang 500 pesos ang bell pepper. 150 hanggang 230 pesos ang per kilo ng bangus, habang 150 hanggang 240 pesos ang kada kilo ng salmon head. Nasa 110 hanggang 320 pesos naman ang presyo ng iba pang isda gaya ng tilapia at galunggong. Kinekustyon ng ilang mambabatas ang pagkatao ng isa sa pumirma sa mga resibo ng Office of the Vice President para sa confidential funds. Ang pangalan kasi, tila pangalan daw ng isang kainan at ng isang chicherya. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Why po yung last? Why po? Since masyado nang mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. At meron ding Piatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Chair. Para makumpirma, nag-ambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya 1 milyong piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit, no? At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News.
Ihahatid na po ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula naman sa Visayas at Mindanao. Kasama po natin si Sara Hilomen Velasco. Sara? Salamat, Connie! Natagpo ang patay sa loob ng kusina ng kanyang karinderya ang isang lalaki sa Barangay Bukay Pait sa Tantangan, South Cotabato. Ayon sa Tantangan Municipal Police, may narinig na putok ng baril ang mga kapitbahay gabi bago matagpuan ng biktima. Ngunit hindi nila ito pinansin. Tulog din daw ang asawa ng biktima sa kanilang bahay sa likod ng nasabing karinderya. Na-recover sa crime scene ang 6 na basyo ng baril. Dating kapitan sa barangay ang biktima at tatakbo ng vice mayor para sa 2025 midterm elections. Walang pahayag ang pamilya ng biktima ukol sa insidente. Batay sa investigasyon ng mga pulis, posibleng personal na galit ang motibo sa krimen. Pinaghahanap pa ang sospek. Halos 170 bahay ang nasunog sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Nabalot ng maitim at makapal na usok ang paligid dahil sa apoy. Mabilis daw itong kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. Nahirapan pang makapasok sa lugar ang mga bumbero dahil sa masikip na daanan. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy pero isa sa mga tinitingnang sanhi ang napabayaang niluluto. Batay sa tala ng barangay, mahigit 200 pamilya ang nasunugan at aabot sa mahigit 1 milyong piso ang danyos ng sunog. Ready to defy expectations na sina Ariana Grande at Cynthia Erivo sa film adaptation ng Broadway classic na Wicked. Ang chikahan with the cast ng pelikula sa latest ni Maring Lynching. You're green. I am. Inaabangan ang movie adaptation ng Broadway musical na Wicked. Starring Ariana Grande as Galinda at Cynthia Erivo as Elphaba. Miss Elphaba, you can room with Miss Galinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, I saved you some space. Base sa mga karakter mula sa Wizard of Oz. You're the one the wizard has been waiting for. Ang Wicked ay kwento ng unlikely friendship sa pagitan ng dalawang totally different individuals. Puedes? At ang kanilang journey of self-discovery. Something has changed within me. Sina Ariana at Cynthia nakachikahan ko pagkatapos ng kanilang Australian movie premiere. At 11, you said you wanted to be Galinda, and now that you are, how has being Galinda changed your life? She has such a fierce belief of self, and she is kind but unapologetically who she is. And I think that maybe before I might have been a little bit timid or apologetic and scared to take up any sort of space. And I think that Glinda taught me that it's okay. It's okay. Come with me. What? To meet the wizard. What? Magic is my word for Wicked. What word for you encapsulate your entire Wicked experience? Empathy. I'm gonna say acceptance. Yeah. Of self and of others. Pareho daw silang hanga sa talento ng mga Pilipino sa pagkanta. And Filipinos are the best singers in the world. Yes, no, they do. No, honestly, they have the best voices too. Because this is the tribute they want. Oh, see what I'm saying? Goosebumps. Thank you, Ariana and Cynthia. We love you. We love you too. Oh my gosh. Thank you so much. That was stunning. That's amazing. That was beautiful. That's gorgeous. Those harmonies at the end. Wow. That was stunning. Thank you for sharing. Ang co-star sila sina Jonathan Bailey at ang movie icon na si Jeff Goldblum. Puro high praises naman para kina Ari at Cynthia. Okay, so how would you describe Cynthia and Ariana as people, co-workers, friends? Sublime. Sublime. You look in the dictionary, ecstasy incarnate. You can't. Unbelievable. They're amazing. As people, as co-workers, they were so generous, and I mean, not a moment of anything but just pure brilliance and generosity. Yes, and then as artists, you're in the presence of greatness when you see them act and dance and sing. Just
fantastic. I just think their performances are milestone knockout. Palabas na ang Wicked bukas, November 20. Lin Ching, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalis na po ng Commission on Elections ang pag-uubliga sa mga pribadong individual na iparehistro ang kanilang social media pages na mag-e-endorso ng kandidato sa eleksyon 2025. Batay po yan sa inamyandahan nilang resolusyon. Ayon sa komisyon, ang nasabing hakbang ay bilang pagprotekta sa freedom of expression. Sa kabila niyan, oobligahin pa rin ang mga kandidato, kanilang otorisadong kinatawan, mga political party at party list na iparehistro ang kani-kanyang social media account at pages. Sa December 13 ang deadline sa pagpaparehistro. Literal na agaw pansin ng isang aso from Tarlac City. Paano ba naman sa gitna ng mga damit na piling magsyesta ng alagang si Budang? Akala yata'y kasama rin siya sa mga tutupiin. Ang request ng fur mom na si Lenny Dacayo, tumabi muna pero deadma ang eksena ni Budang. Viral online ang video with more than 300,000 views. Trending! Ito ang GMA Regional TV News. Nauwi sa enkwentro ang drug bypass operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Umalingaw-ngaw ang mga putok na baril sa Barangay Simuay. Natunugan pala ng drug suspects na mga miyembro ng pulisya ang katransaksyon nila. Dead on the spot ang 2 pulis at sugatan ang 2 pa nilang kasamahan. Nagtamo rin ng mga sugat ang 2 naarestong suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Nakatakas ang 2 iba pang suspect. Na-recover sa operasyon ang 1 kilong hinihinalang shabu na may halagang 6.8 million pesos at 1 baril. Samantala, 36 days na lang, Pasko na mga kapuso. Kaya naman may Christmas pa-under entry ang isang mansyon sa San Pablo, Laguna. Bongga ang Let It Snow moment nila bilang parte ng White Christmas na tema. Peke man ng niebe, enjoy naman ang mga bumisita, lalo na ang mga bata. Sa gate, babati naman ang mga angel figurine. Tadtad din ng mga pailaw ang bahay, pati na ang giant Christmas tree. Umaapaw ang pasasalamat ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa continuous success ng Hello Love Again. Di po namin in-expect na talagang ganun yung magiging response po ng mga manonood. Lahat ng success na natatanggap ng movie dahil po yun sa suporta nyo. So maraming salamat. Unexpected man nila, grateful daw sina Alden at Kat sa dami ng tumatangkilik sa sequel ng movie. As of 6 p.m. kagabi, nasa 520 million pesos na ang gross sales nito sa box office sa Pilipinas. Bilang pasasalamat sa success, ang bahagi ng kita ng pelikula ay mapupunta sa nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Kagabi bumiyahe na pa Los Angeles, California sina Alden at Kat para dumalo sa Asian World Film Festival kung saan closing film ang Hello Love Again. Maglilibot din sila sa iba pang lugar sa Amerika, pati na sa Canada para pasalamatan ang fans na nanood. Soon mag-hello naman ang 2 sa Global Pinoy sa Middle East. Sa mga marikong liwanag, ikinasal na ang keyboardist at bassist ng bandang Ben & Ben. Sa Instagram, isinare ni na Pat Lasaten at Agnes Rioma ang moments ng kanilang garden wedding ceremony sa Los Angeles, California. Nariyan din ang iba pang members ng Ben & Ben na nagbigay ng special performance para sa newlyweds. Bubuhos naman ng best wishes mula sa kanilang kaibigan at fans. Congratulations, Patness! Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang trabahante ng isang minahan sa Naga, Cebu matapos madaganan ng bumigay na bato. Nang dahil naman umano sa spaghetti, daan-daan ang inihinalang na food poison sa isang eskwelahan sa Guimaras. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV.
Napuno ng pasyente ang ward ng isang ospital sa Buena Vista, Guimaras. Isinugod doon ang 12 ng estudyante matapos makaranas ng pagsusuka, pagdurumi at pagkahilo. Karamihan sa mga sumama ang pakiramdam, nakakain umano ng spaghetti sa dinaluhang event sa school. Sa investigasyon ng pulisya, mahigit 1,000 food packs ang inihain mula umaga hanggang tanghali pero 500 lang ang nakadalo. Kaya ang sobra ipinamigay sa isa pang event noong hapon. Ang parte sa mga sample naman nakuha sa mga personnel sa INSO, ipalaboratory pa na nila. So karon ang makadeklarar sila o kung makahatag gid ang findings ano bala ang inhalinan na nagkalakit ang child ng mga kabataan. Sa kabuuan, ayon sa paaralan, 372 estudyanteng guro at kawani nila ang nagpatingin ng ospital sa iba't ibang pasilidad. Agad naman daw tumulong ang paaralan at handa raw nitong sagutin ang pangangailangang medikal ng mga estudyante. Ang mga bulong nila, request sila OR. Salita na akong paagi na mabalikan ang nilang expenses. Sa ngayon, may ilang pasyente ang nasa ospital pa at minomonitor. Ayon sa isang culinary arts trainer, maaring dahilan ng mabilis na pagkakontaminate ng pagkain ang mainit na panahon at paglagay ng pagkain sa lalagyan habang mainit pa. Hanggat maaari, dapat makain agad ang inilutong pagkain. Dead on the spot ang isang lalaki sa Cebu City matapos magtamo ng tama ng baril sa ulo. Nag-ugat umano ang pamamaril sa 400 pisong utang ng biktima. Itinuturong sospek sa pamamaril ang 18 anyos na kapitbahay ng biktima. Sa investigasyon ng pulisya, personal na galit ang pinag-ugatan ng krimen. Itong suspect natin is naniningil from the victim kasi may utang daw. Tapos 400 pesos. Tapos nung nalaman nung suspect na nanalo yung victims via online game, siningil niya. Pero pagpunta niya sa bahay, wala daw doon kasi umalis. Pagbalik, siningil niya ulit. Kaso that time, wala siya nakuhang pera kasi nga naubos na daw. Agad na naaresto ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Wala siyang pahayag. Patay ang isang trabahante sa isang minahan sa Naga, Cebu. Sa investigasyon ng pulisya, kasama ng biktima ang 2 iba pang trabahante sa minahan na may 11 metro ang lalim. Ayon sa mga saksi, bigla na lang bumigay ang isang parte ng shaft na nasa ilalim. Kaya bumigay ang mga bato at dumagan sa mga trabahante na naroon. Napuruhan ng biktima habang sugatan ang 2 niyang kasamahan. Pansamantalang ipinasara ng pulisya ang minahan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang may-ari ng minahan. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang gusali ang gumuho sa commercial capital ng bansang Tanzania sa East Africa. Nasawi sa pagguho ang hindi bababa sa 13 tao ayon sa presidente ng bansa. Mahigit 80 naman ang naidligtas na. Nangako ang Prime Minister ng Tanzania na ipagpapatuloy ang rescue operations hanggang mahanap ang lahat ng mga nawawala. Hindi pa tukoy ang sanhi ng pagguho pero karaniwang rason daw nito sa Africa ay dahil sa mahinang pundasyon ng mga infrastruktura. Sa iba pang balita, may bagong katuwang ang Bureau of Corrections para hindi makapagpuslit ng mga kontrabando sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Yan ang high-tech equipment na RS Full Body Scanner. Kaya nitong mag-scan ng buong katawan ng bibisita sa loob lamang ng 3 segundo. Ibig sabihin, hindi na kailangan pong mano-manong kapkapan ang mga papasok doon. Ayon sa Bucor, nagkakahalaga ang 2 unit nito ng 40 milyong piso. Target nilang dagdagan pa yan para lagyan din ang iba pang piitan. Ulat panahon po tayo, makakaasa kaya tayo ng tuloy-tuloy na magandang panahon. Kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po sa inyo, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Opo, ito ay kailangan nating malaman. Kailan inaasahang magsimula ho kaya itong amihan season? Muna natin, ayan. Opo, sa kasalukuyan yung mga kasamahan natin na mga climatologists ay patuloy na binabantayan yung mga weather system natin. So sa ngayon, posible sa mga susunod na araw o hindi kaya sa mga susunod na linggo ay mag-a-announce na po tayo ng amihan season. Although
posible rin kasi inaantay natin yung patuloy na paglayo ni Pepito para makapenetrate din sa atin yung northeast monsoon. Pero sa ngayon po, wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon, ano? Tama po kayo, maliban kay Manny na dating si Pepito na nasa labas na ngayon ng PAR, wala na tayong ibang LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Oo, talagang excited tayong lahat maramdaman ang lamig ni Amihan. May mga lugar na ba tayong unang mararamdaman ito? Opo, so yung nararamdaman natin ngayon, although may mga gale warning sa Batanes area, ito isa northeasterly surface wind flow, and then kapag mas lumalakas yung Amihan, posible sa bandang eastern section ng bansa, nagiging malamig na din, although maulan din po. I see. Kapag opisyal lang nagsimula ang Amihan, posible bang sabayan ng bagyo o namang sama pa ng panahon tayo? Opo, kahit po mag-declare na tayo ng Amihan season, posible pa rin po yung mga bagyo at low pressure area pumasok or mabuo sa ating PAR. Pero sa ngayon po, di ba parang sinasabi nila, artificial pa lamang yung mararamdamang lamig ng Amihan. Bakit po ganoon? Yung posible po siguro kapag modified northeast monsoon yung nararamdaman nila. Pero ang peak naman na lamig ng Amihan ay nararanasan around January o kaya first week ng Feb. Oho, parang nag-iba nga ho, di ba? Dati talagang pagsapit ng Disyembre, malamig na eh. Pero bakit ho ganoon? Parang umusog siya sa January at Feb. Opo, usually naman po, base na din po sa ating mga records, ang pinakamalamig na naitatala natin around January, February din po, ma'am. I see. Okay, pero yung ating pong mga bagyo na papasok sa Disyembre, ilan pa po ba? So ngayon ay posible isa or dalawa. Pero by tomorrow, magkakaroon tayo ng climate forum, posible itong ma-update. Marami pa ho tayong mga kailangan na bantayan pagdating sa mga weather system na yan hanggang hindi pa tapos ang taon. Kaya magpapasalamat na lang po kami at sabay-sabay tayo manalangin na wala ng bagyo. Thank you so very much po sa inyong oras. Maraming salamat po. Yan po naman si Veronica Torres ng Pag-asa. Isa po sa pinangangambahan na mga ikakasal, hindi po ba yung hindi pagpabor ng panahon, di ba, sa kanilang wedding day? Gaya na lamang po ng newlywed sa Aurora na sa kabila naman ng banta ng bagyong Pepito, abay, syempre, itinuloy ang kanilang kasalan. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ito ang araw na pinakahihintay ni Rachel at Reagan mula Aurora. Ang kanilang pag-iisang dibdib, pero napalitan ito ng kaba sa dibdib dahil itinaas sa probinsya ang signal number 3 dahil sa bagyong Pepito. Patunayan na lang natin na wala talaga makakapigil sa atin kahit bagyo man. Pero sa mismong beach wedding, lumakas ang alon at maging sila inabot at nabasa. Thursday pa lang po, nagpa-plan na kami i-postpone. Kaso, yung weather po kasi sa amin by that time is sobrang init po. Tirik na tirik yung araw. Kaya sabi po ng both parents namin, ipupush na lang po namin. Isinaalang-alang rin daw nila ang kaligtasan ng mga guests. Kaya humingi rin sila ng tulong sa Coast Guard para magbantay sa kanilang kasal. Safe naman, hindi na tinapos yung vows. Nag-proceed na po kagad sa function hall. Nagpapasalamat din sila sa tapang ng kanilang entourage at pamilya na sinamahan sila sa pagkakataong yon. Excited ako dahil sa araw na to, maging isang ganap na gatos ka na. You're always finding a way to make me happy. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng Aegis vocalist na si Mercy Sunot. Kabilang sa nagpaabot ng pakikidalamhati si Jopay Pagya Zamora. Nag-share si Jopay ng moment kasama si Mercy na nakasama niya sa ilang gigs. Forever idol niya raw ang bokalista at hindi mamawala sa kanyang puso. Pumanaw si Mercy dahil sa sakit na cancer. Nitong November lang din siya nagdiwang ng 48th birthday. Kasama sana siya sa nakatakdang concert ng Aegis sa February 2025. Pinapamadali na po ng Malacanang ang pag-aproba ng Senado sa panukalang 2025 national budget. Sa sulat po ng Pangulo kay Senate President Cheese Escudero noong October 29, sinabing kinakailangang maaprubahan agad ang House Bill 10800 na ipinadala ng Kamara sa Senado noong October 25.
Yan ay para hindi matigil ang anilay critical government functions, matiyak na may alokasyon ang mga fiscal resources para sa mga programa ng gobyerno at matiyak na makakatugon sa mga hamon. Wala pang komento ang Senado kaugnay nito. Pumanaw po ang dating Vice President ng Human Resources Development Department ng GMA Network na si Dexter Mendoza. Para sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, kasalukuyang makikita po ang kanyang labi sa Balthazar Chapel ng La Funeraria Paz sa Manila Memorial Park sa Parañaque mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Tatagal po ang burol hanggang Huwebes, November 21. Nakikiramay po ang GMA Integrated News sa mga naulila ni Ginoong Mendoza. Sa iba pang balita, duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki sa loob ng isang sasakyan sa Padre Alge Street sa Abad Santo sa Maynila. Sa pangunang investigasyon ng mga otoridad, sinaksak ang biktima na pinaniniwala ang dayo sa lugar. Sinasabing sinubukan pa ng biktima na makaalis, ngunit binawian din siya ng buhay kalaunan. Nagba-backtracking na ang mga otoridad sa mga CCTV sa lugar para makatulong sa investigasyon. Abiso naman sa mga motorista, epektibo na ngayon ang rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 85 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina. 75 centavos naman para sa diesel. May rollback din po ang ilang kumpanya sa kerosene na 90 centavos kada litro. Ramdam naman ang umaapaw na pagmamahal ng isang tahanan sa Lucena, Quezon. Ang batang babae na bida natin today, mayroong pasalubong sa kanyang nanay. Ito a thoughtful daughter a day keeps the sickness away. Yan po ang naranasan ni Mommy Christine Bautista nang sorpresahin siya ng anak na si Gianna. Laman ng plastic, sari-saring prutas para sa nanay na nooy may sakit. Nagbunga naman ang act of love dahil gumaling si Mommy Christine. Viral online ang video ni Gianna with more than 400,000 views. Trending! Ayan, sana maraming mga bata pa ang makakita ng ganitong gesture. Oo, ang cute niyan, Mari. Di ba usually ikaw ang nag-aalaga sa anak mo pag may sakit. Pero yung anak mo, pag ikaw yung inaalagaan, napakasarap ng pakiramdam. Tsaka testament din yung ganyang pag-uugali ng bata. Kahit gaano ka bata, doon sa ipinapakitang pagmamahal din ng magulang. Kasi nakuha niya yung values nila. Oo, malamang yung mommy niya, pag may sakit siya, alagang-alaga. Binibigyan din siya ng fruits. Di ba, Mars, ikaw pag may sakit ka, di ba, tinatanong ka ng mami mo, anong gusto mo? Ay, di ba, ano gusto mong kainin? Oo, naalala ko. Parang lahat binibigay sa'yo. Yes, naalala ko nung bata ako, naka-confine ako. Tinanong ako ng mami ko, anong gusto ko? Sinabi ko, lahat ng kulay ng pajama. Diba? Hindi pagkain na, pajama. Pajama. Fashionista ka, kahit nasa ospital ka. Siyempre kasi gusto ko sa ilalim ng aking lab gown, di ba? Maganda. Oo. Gusto mo maganda ka, kahit may sakit, kailangan. Pero ito, Mare, talagang values na ito na pagmamahal, di ba? Maipapasa talaga sa ating mga anak. Kaya sana, dumami pa, di ba? Yung mga ganyang bata na sobrang thoughtful. Oo, yung katulad ni Gianna. Gianna, ang cute-cute mo. Super! Ayan. Sana hanggang paglaki mo, ganyan ka. Yan, ang ating aabangan. Ayan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 36 na araw na lang. Abay, Pasko na. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.